Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingero ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapin po natin ang tungkol po sa paggamot, kung paano ang pag-apply ng mutya, kung ang mutya ay gamit mo sa paggagamot. Ano po? At anong mutya ang maganda na ilapat sa katawan ng tao? Hindi po agimat ha, mutya po ang pag-uusapan natin ngayon. So anyway po, kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, skip po. Pero kung ito ay para sa inyo, katulad ko po kayo na mahilig din mangolekta ng mga agimat, anting-anting at mga kababalaghan, halina po tayo. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa at huwag pong makalimot na magdasal sa mahal na Diyos. So, eto po, gagamitin natin itong model natin ngayon, So, ito po ay manika, nagre-represent kung tao, So, halimbawa po, gagawa tayo, halimbawa po tao po ito, tao. So, magagamot tayo ng, tuturo ko po sa inyo kung paano ang paggamot, basic po na paggamot ng tao, So, ayan po, kita ninyo, sideways siya. Ganyan po, Ito po yung ulo niya, Ayan. So, yung kamay niya, braso, legs, ganyan po, tapos yung katawan. So, halimbawa po, ang gagamitin ninyong panggamot, doon po sa mga, sa mga gustong mag-umpisa ng panggagamot na yung lang po, yung mild lang, yung halimbawa sakit lang ng katawan, wala naman na involved kulam or engkanto or taong hindi nakikita or yung malalang sakit. Ito po ay para halimbawa sakit-sakit lang ang katawan, yung may flu, yung parang ganun po na natrangkaso o kaya masakit lang ang mga muscle, ganun po. So, ito po, may kayo, halimbawa, so may yung mutya po ninyo na ang kailangan po ninyo ay yung liklay po, kung ang liklay po na ang bato na inaan sa inyo ay liklay, so maganda pong gamitin ito na pang gamot, So, syempre po, halimbawa kung ang tao na gagamutin mo ay gusto mo paupuin, o pahigain, So, halimbawa po nakaupo siya, so paupuin mo, nakaupo siya, nakaupo po, gano'n, nakaupo. So, tapos halimbawa masakit yung mga muscle niya, So, itong liklay po, ang aanuhin mo lang po, kung hindi ka po magagamit ng orasyon, gagamitin mo lang yung sarili mong kasi kung empath ka, tapos yung gifted na tao ka talaga, so yun ay makakatulong ka na magpagaling sa isang tao, sa spiritual po, So, ito po ay lamang doon po sa hindi delikado na hawakan, So, unang-una po, pulsuhin mo, ganun po, pulso. So, ganyan po. Tapos, ramdaman mo kung ano ang pulso niya. So, sa pamamagitan po ng pagpupulso, na mararamdaman mo kung ilang tao na po ang napulso, mararamdaman mo yung, halimbawa, yung nararamdaman ng isang tao. Ano po? So, tapos po, wala po itong orasyon, walang orasyon, napaka-basic po nito para kung halimbawa man po, ang hinawakan mo ay iba ang may gawa po, kasi po pag may orasyon, tapos hawakan mo, tapos mas malakas yung may hawak doon,
ayun po oras mismo babalik yun sa'yo. So, kaya po, ang turo ko po dito ay doon po sa walang orasyon po, kasi para hindi bumalik sa'yo. Kasi, para hindi, hawakan mo man yun, hindi po, hindi delikado kasi walang orasyon, walang mag-aaway, So, ngayon po, hihipan mo. Halimbawa ko, masakit ang masakit ang likod, dito masakit. So, ganyan po ang natin. So, ito po masakit, masakit. So, hipan po yung yung liklay. Kasi ang liklay po, may sarili talaga siya, may sarili siyang lakas, may sarili siyang espiritu, may sarili po siyang gabay, hihipo. So, ngayon po, ako po kasi, talagang nakasanayan ko na ang mag-cross, So, i-cross ko po ganyan sa likod, i-cross, ganyan po. Tapos, ngayon po, kung saan man po ang tatlo-tatlo lagi ang pag-cross, ngayon. Tapos, ito po, igaganon mo, gaganon, ihahaplas po dyan sa may masakit, hanggang po sa maramdaman mo na yung liklay umiinit. Pag mainit po yung liklay, nangangahulugan, naggagana pa, sige pa ang niya. Ngayon po, kapag ang liklay na hawak mo, naglamig na, tanggalin mo muna, papahingahin mo muna po, tapos hugasan mo. Kailangan pong hugasan ang liklay, kung wala ka naman pong panghugas, dapat meron kang pang-spray, sprayhan, So, tapos, gano'n na naman po. So, iinit na naman po yon, gawin na naman, iinit na naman, So, bigyan mo po ang sarili mo ng mga 10 minutes or 15 minutes po na gawa na gano'n, So, kasi, syempre po kung marami ka namang gagamutin, so, bigyan mo po ang time limit mo, So, gano'n po. Ang po dito, so, nakalipas na po ang 10 minutes na, nakalipas 15 minutes na, so, tapos na po yung yung liklay mo, hindi hindi lamig na, nag-remain ng hugasan mo po rin po, hugasan mo pa rin po. Tapos, ilagay mo po sa sa lalagyan muna, sa altar, o kung saan mo man na area ang lalagyan, so, nilagay mo muna, put away mo muna siya. So, ngayon po, sa pagtanggap po ng pera, huwag mo pong tatanggapin ang pera sa kamay mo. Sabihin mo lang doon sa magbabayad, nalagay doon sa lagay po doon sa lalagyan mo. Mayroon ka dapat na yung container na lalagyan para hindi mo po hinahawakan yung pera. Kasi po, maski kahit papaano, maganda po yung respeto na hindi mo ginagamit mo na yung kamay mo sa paghawak ng pera habang habang gagamot ka. Ngayon naman po, kung mayroon namang taga-receive, okay na po yon, siya na ang magtaga-receive. Basta ikaw po, iwasan muna ang paghawak ng pera. Kasi minsan yun sa pera po, minsan doon nakadikit yung pabulong or kung ano man na negative na naka-attach. So, hindi man po yung makapasok sa inyo, baka ma-transfer ninyo yun sa isang hawakan nyo. So, anyway po, at the end of the day po, so, maglinis ka, insinso ka mangyang ka po, maglinis, smudge po, ganun, so, linisin mo, para yung, mawala sa'yo yung negative energy po, o yung, hindi ka balikan. So, anyway po, maraming salamat po, at yan lamang ang video ko na para sa inyo. Bye po.